First Lady Luis Araneta Marcos, who has recently been traveling to Europe to assist with on the OWA with some of the activities that so she has become our ambassador now for migrant workers. It's your new designation. Di ba magka-cabinet shake-up tayo sa kasama ka na dito? Malaman ng biro ng Pangulo, mukhang hindi pa tapos ang rigodon sa kanyang administrasyon. Yan ay kahit magulo pa rin ang dahilan sa pinakahuling balasahan sa pagitan ni Lucas Bersamin at ng Malacanang. Sino ba ang paniniwalaan? At dahil nga sa gulo sa politika, government reset umano ang niluluto at isang ultra-bilyonaryo raw ang napupusuang mamuno. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Ako naman si Willard Cheng. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa mga kaibigan natin sa Maguindanao, Mapia Magabi, simulan na natin ang agenda. Sa gitna ng gulo sa politika, ultra-bilyonaryo Ramon Ang nais umanong itulak bilang caretaker ng gobyerno. Pero RSA, pass daw. Hayaan na, tunay na rason ng pag-alis sa pwesto ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin, pabayaan na lang daw ayon sa Malacanang. Exclusive, higit 1 bilyong pisong mga proyekto na kubra ng iisang kontraktor sa Palawan. Sa ilalim ni Martin Romualdez, pinuno ng kumpanya, naging executive assistant umano ng dating House Speaker. Net worth ni na PBBM at VP Sara lumobo sa loob lamang ng maikling panahon. Cars ng mag-asawang Diskaya na ibenta sa auction. Kinita ng gobyerno mas mababa sa inasahan. Dismissed Bamban Mayor Alice Guo hinatulang guilty sa kasong qualified human trafficking. Parusang habang buhay na pagkakakulong, ipinataw. At the legend and the prodigy, Rafael Nadal, naka-ensayo si Alex Ayala sa pagbabalik sa tennis court. Hindi na raw makatiis ang mga bigating negosyante sa ingay sa politika. At dahil tablado na ng militarang ideya ng junta, ay gusto raw nilang maging stabilizer ng gobyerno. Si ultra-bilyonaryo Ramon Ang. At narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Sa gitna ng mahinang turnout ng GDP ng bansa ngayong quarter at mga panawagang magbitiw sa pwesto ang Pangulo, may namumuo umanong desisyon sa loob ng elite circle ng mga negosyante na itaguyod ang pangalan ni ultra-bilyonaryo Ramon S. Ang ng San Miguel Corporation bilang isang consensus caretaker. Ayon sa source ng Billionaire.com, naniniwala raw ang ilang business tycoon na maaasahang leader si Ang para manumbalik ang investor confidence at stability ng bansa. Siya raw ang tatayo bilang stabilizing figure matapos ang isang sinasabing government reset hanggang sa susunod na eleksyon sa 2028. Pero para kay Law Dean and columnist Mel Santamaria, unconstitutional at illegal ang pinaplano umano ng mga business circle. Sa panayam ng Billionaire News Channel kay Santamaria, wrong timing daw ang mga ganitong galawan. Dahil mas malala ang magiging resulta ng ganitong pagpapalit liderato. Sinubukan nating kunan ng pahayag ang Malacanang tungkol dito pero hindi pa ito sumasagot sa ngayon.
Umabot na kasi sa palasyo ang flood control scandal matapos ituro ni dating Congressman Zaldico ang Pangulo mismo bilang utak ng multi-billion peso insertions sa 2025 budget. Ang resulta, kabi-kabilang protesta at may bali-balita pa nga na foreign-funded ang ilang mass demonstration. Sa ngayon po, mismo ang pamunuan po ng AFP ay sinabi po sa atin na continuously nagche-check po sila at closely coordinating with the PNP regarding this. At kung ito man ay may katotohanan, kapwa Pilipino, kung may katotohanan at makikita po sa kanilang pag-iimbestiga na foreign-funded itong kanilang isinasagawang rally, masasabi po natin ito'y pagtataksil sa bayan. May guluman sa politika, hindi raw dapat tayo pinaghihimasukan ng ibang bansa. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Thanks but no thanks. Hard pass si ultra-bilyonaryo Ramon Ang sa niluluto umanong government reset, kung saan siya raw ang napupusuan bilang caretaker. Paglilinaw ni Ang, hindi siya papasok sa politika. Kilala si Ang na taga-suporta ng gobyerno at gumagawa ng mga proyekto para sa ikabubuti ng mga komunidad. Anya, dito siya higit na makatutulong at dito siya mananatili. Dagdag ni RSA, bagamat maraming hamon ang kinakaharap ng bansa, ang pag-asenso nito ay hindi dapat iasa sa iisang tao. Nagpasalamat din si Ang na San Miguel boss sa lahat ng sumusuporta sa kanya. Makakausap natin kaugnay niyan si constitutional law expert Domingo Cayosa. Magandang gabi po sa inyo, Attorney Cayosa. Good evening. Magandang gabi sa ating mga kababayan. Opo. Hard pass na po si RSA, ano? But still, kailangan pong pag-usapan kung legal ba itong niluluto umanong government reset. So ano po ba yun? Is there such a thing as a caretaker? Well, there is no such thing as a caretaker sa ating konstitusyon. So yung linuluto nila na yung civilian military junta, illegal ho yan. Hindi lamang labag sa ating konstitusyon, kundi labag din ho yan sa mga criminal laws natin sa revised penal code. So sana maghinay-hinay sila. We could understand the desperation, no, and the urgency of the need for reforms, but we have to do it within the bounds of law. Otherwise, we will be jumping from the frying pan into the fire. Mas magulo yan. Okay, so there is no such thing. Pagka ganyan po ba, hindi ba't mayroon namang succession na kinikilala ang saligang batas? Well, yun ang masusunod dapat, no? Kung yung presidente mag-resign or disabled, edi yung vice president, kung siya naman mag-resign or disabled, meron ho naman yung Senate President, Speaker of the House, at kung lahat ay hindi po pwede, meron namang provision ng Constitution for special elections. Okay. Sa panahon po ngayon, naaangko pa ba ang anumang military or civilian junta? Sa inyo pong opinion? Sa aking tingin ho, government is functioning. Of course, there are terrible scandals at napakalaking issue itong corruption, very pervasive, but still, rule of law unfolds. Meron naman ng ombudsman, may mga korte. So yun dapat ang ating tutukan. Rather than break the Constitution, disregard it at magkanya-kanya. Mas magulo ho yan because everybody will go for a power grab. At tuloy ang makakalimutan natin itong issue ng corruption at wala nang mananagot. I think ang problema po ay yung sagot sa tanong na what if the people lose its faith in the judicial system at hindi na po naniniwala na ang hustisya ay kanilang makakamit sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Well, that is true, no? And that's why we've been advocating for justice police kasi kasama rin ang judiciary dito sa problema. But iba ho kasi yung civilian military junta at saka yung tinatawag na direct people's action of the people. Yung yan sa Constitution, no? But it would take a popular uprising, hindi ho yung a certain clique or a certain elitist group lang ang magmamando. That is totally different.
Okay. Maraming salamat po sa inyong oras, constitutional law expert Domingo Cayosa. Maraming salamat po sa lahat. Sino ang paniniwalaan? Hindi pa rin klaro kung nagbitiw nga ba si dating Executive Secretary Lucas Bersamin o sinipa siya sa pwesto. Sa gitna naman ng latest cabinet shakeup, may hirit ang Pangulo. Nagbabalik si Ivy Reyes para sa detalye. Walang diretsyong sagot ang Malacanang sa kung sino ang sumibak kay dating Executive Secretary Lucas Bersamin matapos nitong pabulaanan na hindi siya voluntaryong nagbitiw sa pwesto. The palace acknowledges former Executive Secretary Lucas Bersamin's clarification regarding the manner of his transition. As he himself stated in his interview, he submitted himself to the President's discretion and prerogative as part of the ongoing reorganization. The palace announcement was issued in line with this understanding and with due regard for stability and continuity in governance. Pabayaan na lang daw ng publiko ang usapang ito dahil nagkausap naman na si Pangulong Bongbong Marcos at si Bersamin. Hindi rin daw alam ng palasyo kung sino ang nakausap ni Bersamin na nagtimbreng papalitan na siya pagkatapos ng 3 taong paninilbihan sa Marcos Jr. administration. Kung bakit tila biglaan na lang ang sunod-sunod na pagpapalit liderato sa gobyerno. Tandaan po natin, lahat naman po kami ay ang aming service ay upon the pleasure of the President. Sabi nga nila, pagpasok mo dito, hindi mo alam kung ito naman yung huling araw mo. So lahat po kami dapat ay handa doon. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, inanunsyo lang niya kung ano ang ipinaanunsyo ng palasyo. Simula nang pumutok ang flood control scandal, ilang cabinet secretaries at undersecretaries ang nakaladkad ang pangalan. Wala raw internal investigation na nagaganap sa ngayon, pero sa opisyal na pahayag ng Malacanang tukol sa paglilinaw ni Bersamin, ginamit ang mga salitang ongoing reorganization. Ang umuugong na balasahan sa House of Representatives, itinatanggi rin ng Malacanang. Kung ano man daw kasi ang mga pagdesisyonan sa Kamara, labas na raw ang Pangulo. Kaninang umaga, punchline ng Pangulo ang cabinet shakeup. First Lady Luis Araneta Marcos, who has recently been traveling to Europe to assist with on the OWA with some of the activities that so she has become our ambassador now for migrant workers. It's your new designation. Di ba magka-cabinet shake-up tayo sa kasama ka na dun sa... 4 na buwan, simula na sitahin ng Pangulo ang kanyang pamahalaan sa kanyang SONA ngayong taon, ilang opisyal na ang naligwak sa gabinete. At sa ganitong biro ng Presidente, may susunod kayang mga pangalan na aabangan ang bayan. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. OA, yan ang mensahe ng bagong alyansang makabayan sa sinabi ng DILG na posibleng mauwi sa inciting to sedition ang kanilang panawagan sa November 30 rally. Gusto kasi ng grupo na bumaba na sa pwesto si PBBM at VP Sara na kapwa sabit daw sa korupsyon. Narito ang agenda report ni Attorney Karen Jimeno. Kailangan nang magbitiw sa pwesto ni Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Yan ang panawagan ni bagong alyansang Makabayan Chairman Teddy Casino. Isa si Casino sa organizers ng anti-corruption rally na gaganapin sa Luneta sa November 30. Kiit niya sa At the Forefront ng Billionaire News Channel, hindi pwedeng pumalit si Vice President Sara sakaling bumaba sa pwesto si PBBM. And if Sara takes over and Marcos resigns or is removed from power, do you think that the new Duterte administration will have peace for the next several years? You think that Sara Duterte will be content na 2 taon na lang siya dyan sa pwesto? Tingin ko, mas titindi pa yung bangayan yan. And the country will have no peace. Noong 2001, naalis sa pagkapresidente si Joseph Estrada dahil sa issue ng korupsyon. Pinalitan siya ni then Vice President Gloria Arroyo. Noong 2004, tumakbo ulit sa pagkapangulo si Arroyo sa dahilang hindi naman siya umupo sa pwesto ng buong 6 na taon. Nanalo si Arroyo at nagsilbi uli bilang pinuno ng bansa hanggang 2010.
Hinamon naman ni Casino si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na imbestigahan si PBBM. Ito'y matapos idawit ni Zaldico ang Pangulo sa multi-billion peso insertions sa 2025 budget. Even if the President is immune, the Ombudsman can still investigate and probably file it when the President loses his immunity. But as I said, this immunity should not prevent the Ombudsman from actually investigating this. Hopefully, he transcends that tendency na mag-utang na loob ka sa appointing power mo. But as I said, this all remains to be seen. Tingin din ni Casino na malabong maparusahan ang mga kaalyado ng Pangulo na sangkot sa flood control scandal. Ang problema natin, it's not just one or two sacred cows. There are many sacred cows. Unang-una na dyan yung first cousin niya. Can he hold the Speaker Martin Romualdez accountable? And down the line, his allies, his key allies, tingin namin hindi niya ma-afford kasi nandun ang Duterte who will be exploiting this. Tinawag din ni Casino na overacting o OA ang babala ng DILG na posibleng turingin na inciting to sedition ang mga calls for resignation sa gaganaping November 30 rally. Aniya, parte ng freedom of expression ang hilingin ang pagbaba sa pwesto ng presidente at vice-presidente. Para sa agenda, Attorney Karen Jimeno, Billionario News Channel. Will you bite the hand that feeds you? Ngayong umabot na kay PBBM ang flood control scandal, kaliwat kanan ng hamon na imbestigahan daw siya ng Ombudsman. Pero papalag ba si Ombudsman Boying Remulla sa Pangulong nagtalaga sa kanya sa pwesto? Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Sir, so even the President, Well, we have to look if it's possible na nangyari yun. It's something that we have to look at. Ito ang naging tugon ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla nang tinanong siya kung sisilipin din ba ng kanyang tanggapan si Pangulong Bongbong Marcos. Kasama kasi ang Pangulo sa mga pinangalanan ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico sa mga serya ng video na inilabas nito noong nakaraang linggo. Anya, si PBBM umano ang utak sa 100 billion peso insertion sa 2025 budget kung saan naupo si Ko bilang House Appropriations Chair. Kaya para kay Remulla, nararapat ding silipin kung talaga bang may kaugnayan ng Pangulo sa likod ng kontrobersyang ito. Pero hanggat hindi umuwi si Ko sa bansa at wala siyang sinumpaang salaysay, hindi formal na maiimbestigahan ang Pangulo. Pero he has to come home and swear by the contents of his affidavit. Di ba? Kasi he's also being accused of a crime. Ayon sa Republic Act 6770, may kapangyarihan ng ombudsman na magsagawa ng investigasyon kaugnay ang mga posibleng krimen o reklamo laban sa impeachable public officials. Sa fact-finding phase at evaluation nalalaman kung may sapat bang basihan para magsagawa ng formal na investigasyon laban sa mga opisyal. May motu proprio powers din ang ombudsman na magsagawa ng sariling investigasyon. Pero ayon sa batas, kinakailangan munang magsumite ng affidavit para masuportahan ang reklamo o opisyal na ulat at makapagsagawa ng preliminary investigation kaugnay ang mga kriminal na kaso. Kaya hindi otomatikong ebidensya ang mga serya ng video ni Ko na uploaded lamang sa social media. Ayon din sa Article 11, Section 13 ng Saligang Batas, maaaring imbestigahan ng ombudsman ang kahit na sinong public official. Pero dahil immune from suit ang presidente, hindi maaaring magsampa ng kaso ang ombudsman laban sa kanya hanggang sa matapos ang termino nito o di kaya ay matanggal sa pwesto. Pinagtibay din ito ng kasong Estrada versus Desierto kung saan sinabi ng korte na wala ng immunity from suit si dating Pangulong Joseph Estrada dahil napatalsik na ito sa pwesto. Kaya kung talagang sangkot si PBBM sa 100 billion peso budget insertions, posible lamang siyang humarap sa criminal prosecution kapag hindi na siya ang nakaupong Pangulo. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. Mukhang nadagdagan pa ang resibo na posibleng magdiin kay dating House Speaker Martin Romualdez sa umano'y korupsyon sa gobyerno. Sa patuloy na pagbusisi ng Billionario News Channel, lumobo ang kontrata ng isang kumpanya sa Palawan nang maging caretaker nito ang kongresista. Ang may-ari, dati niya umanong executive assistant.
Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Tila naging sentro ng bidding operations ang Palawan mula late 2023. Ayon yan sa isang source na dumulog sa Billionaire News Channel. Ayon sa datos na nasa DPWH website, 7 kontratang nagkakahalaga ng higit 1.1 billion pesos ang nakubra ng kumpanyang Octagon Concrete Solutions Incorporated at mga ka-joint venture nito sa Palawan sa mga taong 2024 at 2025. Ito ang mga kaparehong taon kung kailan itinalaga si former House Speaker Martin Romualdez bilang caretaker ng Palawan 1st and 3rd Districts matapos pumanaw ni Congressman Edward Hagedorn at Edgardo Salvame. Ka-joint venture ng Octagon sa mga proyekto ang ilan pang kontrobersyal na mga kumpanya tulad ng Wawaw Builders at Mac Builders na dati na ring na-blacklist dahil sa mga delayed na proyekto. Ayon sa DPWH documents na nakuha ng BNC, si Milton Ngu ang nakalagay na Authorized Managing Officer ng Octagon ngayong 2025. Siya ang kapatid ng businessman at dating government envoy na si Maynard Ngu, na una na ring nadawit sa flood control scandal bilang bagman umano ni Senator Cheese Escudero. Maynard Ngu and I are close friends and we go years back. He is also a close friend and campaign contributor of Senator Cheese Escudero. Maynard Ngu asked me to submit a list of projects. I personally submitted a list of projects to Maynard Ngu. Deliveries of cash were personally made to me, by me, to Maynard Ngu at his office in Manila. Pero base sa iba pang dokumentong nakuha ng Billionaire News Channel, hindi lamang si Ngu ang may mataas na posisyon sa Octagon. Natuklasan kasi ng aming team na major shareholder ng Greenergy Holdings Incorporated ang nasabing kumpanya. Sa isang 2024 Securities and Exchange Commission filing ng Greenergy, isang Norman Vincent Bungubong ang nakapirma bilang Chairman at Chief Executive Officer o CEO ng Octagon. Ayon sa source ng Billionaire News Channel, minsan na naging executive assistant ni Romualdez si Bungubong nang i-appoint niya ito noong 2022. Ayon sa datos ng DPWH, una nang nakakuha ng mga kontrata ang Octagon sa Palawan noong 2017 at 2018, pero nasundan lamang ito noong 2024 na. Dumulog kami sa opisina ni former Speaker Romualdez. Anila, hindi raw parte ng staff ng kongresista si Bungubong. Wala rin daw itong koneksyon kay Romualdez. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Hindi tututulan ng Malacanang ang isinusulong na anti-dynasty bill sa Kongreso. Sa harap ito ng pagpuna ng Akbayan Party List sa bangayan ni Senador Amy Marcos at ng First Family na tinawag nitong toxic family drama. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, susunod ang Pangulo kung maipapasa ang panukalang ipagbawal na ang mga political dynasty. Nilinaw din ni Castro na walang patot-syadahan sa pamilya Marcos dahil si Senador Amy lang daw ang nagsalita. Bagamat aminadong dismayado si PBBM sa ginawa ng kanyang kapatid, wala naman daw anumang negatibong komento ang narinig mula sa kanya. Kaugnay ng anti-dynasty bill na isinusulong ngayon ng Akbayan, makakausap natin Akbayan Party List Representative Shel Jokno. Magandang gabi po sa inyo, Congressman Jokno. Magandang gabi, Corina, at lahat ng nanonood at nakikinig. Marami po sa mga nakakausap namin ang excited sa ideya ng anti-dynasty bill, pero sa tagal po ng aming pamamahayag sa telebisyon, parang gano'n na rin po katagal yung pagsulong o suhestyon ng anti-dynasty bill, hindi po ito pumapasa talaga. Sa palagay po ba ninyo ngayon ay mayroon ng tsansa ang isang anti-dynasty law? Ito na siguro yung pagkakataon na may sasabatas na natin ito at talagang naririnig natin ang sigaw ng bayan na magkaroon ng pananagutan. Itong anti-dynasty bill ay maganda at malaking hakbang patungo doon. Ayun. Paano ho yun? Mismo po yung Speaker of the House sa isang dynasty, ang mga D sa Isabela. Pagkatapos, ang dami po dyan. So, I guess there would be implementing rules and regulations up to when, ano po? Yung mga nakaupo ngayon. Dapat na napaloob yan sa panukalang batas. Meron ng ilang mga bills na na-file. Ang sa amin sa Akbayan ang pinakamalawak dahil ang aming proposal ay hanggang 4th degree of affinity or consanguinity ang dapat covered ng anti-dynasty law. Ibig sabihin yan, halimbawa may incumbent ngayon
na isang opisyal. Sa darating sa susunod na halalan, walang pwedeng tumakbo sa pamilya niya hanggang first cousin. Ayun. So hanggang itong mga nakaupo na lang ngayon. Kasama po dyan ang asawa, ano? Opo, yes. Opo. So ano pa ho ang mga salient points? Is there anything new in your version of the anti-dynasty bill? Well, yun yung isang malaking feature. Kasi yung ibang mga na-file na mga panukalang batas hanggang second degree or third degree lamang. Sa amin ay hanggang fourth degree or first cousin. At hindi lang yon, pati yung mga spouses or partners, kahit hindi sila legal na kasal o kahit partner of the same sex ay covered din. Kasi nakikita naman natin na yung impluensya ay malakas pa rin kahit sa ganun mga klaseng relasyon. Ano po sir ang inyong opinion dito sa napapabalitang caretaker government or transition government? Well, handa tayo sa anumang senaryo. Marami mga kumakalat na iba't ibang mga senaryo kung naririnig natin. Pero para sa amin, ito ay dapat nakaugat sa demokrasya, sa katotohanan at katarungan. Ang nakikita kasi namin yung kung ano-ano mga senaryo ay maaaring magbukas ng power vacuum na pwedeng i-hijack ng kung sino man mga puwersa. Ako, ang tingin ko, mas mainam na sundan natin yung proseso at huwag tayo gumawa ng mga shortcut dahil pag magsimula ang shortcut, baka tuloy-tuloy na ganun ang mangyayari at wala rin magiging tunay na pagbabago. Huling tanong po, ano po ang inyong reaksyon sa mga sinabi ni Senadora Amy Marcos noong isang araw sa protest rally? Ay, Corina, alam naman natin na matagal na nag-aaway ang dalawang kampo na yan at alam natin na kung ano-ano yung mga binabato nila sa isa't isa. Nakakalimutan nila yung mga pangangailangan ng bayan natin, yung sobrang pagtaas ng presyo ng bilihin, yung access sa affordable health care, yung malaking krisis natin sa edukasyon. Yan yung mga bagay na dapat pinag-uusapan nila. Pare-pareho lang naman sila nasa pamahalaan. Mas tinututukan pa nila yung away nila kaysa yung interes at pangangailangan ng Pilipinas. Maraming salamat sa inyong oras. Akbayan Party List Representative Chel Jokno. Thank you. Good night. Mga senador ay pinagdiwang ang guilty verdict laban kay dismissed Mayor Alice Guo. Susunod yan sa agenda. Traffic check muna tayo ngayong Huwebes sa Elliptical Road. Moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan papasok ng Commonwealth Avenue at light naman ang kabilang lane. Reklusyon perpetua o habangbuhay na pagkakabilanggo. Yan ang sentensya kay Guo Huaping o mas kilala bilang dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ito ay matapos siyang mahatulang guilty sa kasong qualified human trafficking kaugnay sa illegal pogo operations. Yan ang agenda report ni Andrea Salve. Hinatulan na ng guilty beyond reasonable doubt ng Pasig City Regional Trial Court si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. At ang 7 pa nitong co-accused sa kasong qualified human trafficking kaugnay sa illegal offshore gaming operations sa Bamban Tarlac.
Sa 111-page decision ni Presiding Judge Annilyn Medescabelis, sinentensyahan ito ng life imprisonment sina Guo. Pinagpapiyansa ang bawat isa ng 2 milyong piso bukod pa sa pagbabayad ng danyo sa victim complainants. Iniutos din ng korte ang forfeiture ng higit 7-hectare Baofu compound na nagsilbing pugad ng illegal pogo. First time din na nag-convict ang court ng organizing under Section 4L and forfeiture of the entire Baofu compound dahil po ito yung ginamit para po makakomit ng human trafficking. 16 ang orihinal na kinasuhan ng prosekusyon. 8 lang sa mga ito ang na-convict kung saan 6 ang foreign national. Ina-expect naman natin po na may mga acquittal para at ang importante po yung main players natin lahat convicted. Masaya namang tinanggap ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang desisyon. Ang PAOK ang nanguna sa Bamban Pogo crackdown noong 2023. What we thought before as parang imposible, ngayon napatunayan natin that sa pagkakaisa ng bawat ahensya, pagtutulungan, and with all the dedication and sincerity, nothing is impossible. This is a significant victory para sa Filipino people. Dito napakita natin na talagang parehas yung hustisya dito. Regardless yan kung Filipino ka o foreigner ka. Batay sa batas, ayon kay Justice Undersecretary Nicolas T., maaari raw ma-forfeit ng Interagency Council Against Trafficking ang Baofu property. Pero maaari rin daw itong ilaan sa ibang bagay lalo't may government agencies nang naunang nagpahayag ng interes dito. Sa pagtaya ng mga eksperto, pumapalo sa 6.1 billion pesos ang estimated construction cost ng mga infrastrukturang itinayo sa 7.9 hectare compound. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Sinimulan nang isubasta ng gobyerno ang mga luxury vehicle ng mga diskaya. Pero 3 sa 7 sasakyan pa lang ang naibebenta. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. Sa 7 luxury cars na tinaguri ang flood control royalty na sina Sara at Curly Diskaya, 3 lang ang tagumpay na naipasubasta. 103 million pesos ang inaasahang kikitain sa auction, pero higit 38 million pesos lang ang nakuha sa nabentang Lincoln Navigator at 2 Mercedes-Benz. 2022 Mercedes-Benz AMG at 2019 Mercedes-Benz Brabus sa Simplex Industrial Corporation napunta. Sa La Central Jewelries naman ang Lincoln Navigator. Balak ngayong i-adjust ng Bureau of Customs ang depreciation rate at floor price ng mga hindi nasubastang sasakyan, gaya nitong Rolls-Royce Cullinan na sa ngayon ay nasa 45.3 million pesos ang halaga. 10% ang depreciation rate ng mga forfeited vehicle. Para maisubasta ang natitirang 4, gagawin itong 16%. Sa susunod na 5 araw, ilalabas ng BOC ang updated floor price ng Rolls-Royce Cullinan, Bentley Bentayga, Toyota Tundra at Toyota Sequoia. Bagaman hindi naisubasta ang lahat ng mga sasakyan, hindi dismayado ang gobyerno dahil mas mahalaga raw ang simbolismo ng pagbawi sa pera na mga ninakawang taxpayer. Alam ko naman na yun ay hindi napakalaking amount, subalit ang importante, makabawi tayo at ang mensahe na galing sa ating Pangulo, gagawin nating lahat upang wag na maulit yung ganitong naging problema ng ating bansa. At ang makakaasa ang ating mga kababayan, ginawa na po natin kagad yung mga immediate checks and balances, yung mga dapat na mga mekanismo ay inilagay na natin kagad upang wag maulit yung pagpapasok ng mga sasakyan na hindi magbabayad ng tamang buwis at hindi magsasubmit ng tamang mga dokumento. These 7 luxury vehicles were purchased with flood control money. By bringing them to auction, the BOC is recovering the duties and taxes that should have gone to public coffers and to the Filipino people. Mahigpit ang vetting ng customs sa mga nais lumahok sa bidding dahil hindi raw nila pwedeng hayaan na kung sino-sino lang ang sumasali sa auction. Kailangan daw masuri muna ng komisyon ang kanilang background para masigurong transparent ang katransaksyon nila.
Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Rehashed at recycled. Yan ang sagot ni former Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales Jr. matapos kumpirmahin ni Ombudsman Boying Remulla na under investigation siya kaugnay ng kanyang alleged prohibited interest. Una nang iniulat ng Billionaire News Channel na nakakubra ng 1.6 billion pesos worth of DPWH projects ang kumpanyang AD Gonzales Jr. Construction and Trading. Ang shareholders at executive officers nito, mga anak ng dating mambabatas. Ayon kay Gonzales, ibinasura na ng Ombudsman ang kaparehong reklamong inihain sa kanya noong 2023 for lack of merit. Hindi rin daw siya aware sa kahit na anong formal investigation na isinasagawa ng Ombudsman. Nagkainitan sa Senado sa gitna ng budget deliberation ng National Irrigation Administration o NIA. Ito ay matapos ilantad ni Senador Raffy Tulfo ang issue ng umano'y substandard irrigation project sa Bulacan. Narito ang agenda report ni Hannah T. I'll give you a challenge. Pupunta tayo, staff ka staff mo. Pag napatunayan na patsi-patsi lang ginawa, someone has to resign. Are you willing to resign? Challenge taken. Yes, sir. Good. Nagkahamunan sina Senador Raffy Tulfo at ang NIA o National Irrigation Administration sa isang tila palyadong repair sa isang irrigation project. Hinimo kasi ni Tulfo na i-inspect nila ang mismong site ng proyekto na Bulo Small River Irrigation Project sa Barangay Kalawakan, Doña Remedios Trinidad sa San Miguel, Bulacan. Minonitor daw ng team ni Tulfo mula pa 2023 ang nasabing proyekto. Nasira raw kasi ito sa kasagsagan ng Bagyong Karding, pero sa kabila ng repair na nasa higit kumulang 50 million, may mga crack, butas at hindi makontrol na tagas ng tubig na para sana sa irigasyon. September ngayong taon, huling bumisita ang team ni Tulfo, pero sabi ng NIA, nakapaglagay na raw ng steel casement para ma-repair ito. Para masabing kumpleto ang isang irrigation project, nagsa-site inspection daw ang NIA rito at dapat may acceptance letter mula sa beneficiaries o farmers doon na pipirmahan nila. May mga ganitong dokumento raw ang NIA pagdating sa nasabing proyekto, kaya tinanggap ni NIA Administrator Eddie Guillen ang hamon ni Tulfo. He vouches for the integrity of the repairs undertaken as accepted by the Irrigators Association as well. And we'll do it next week, Mr. President. Next week? Yes, sir. Challenge accepted. Very good. Thank you. Base sa report ng NIA, sometime 2015 nagsimula ang project at natapos noong 2022. Isang taon makalipas, nasira agad ito ng mga nagdaang bagyo. Ibig sabihin, super, mega, substandard yung ginamit na materyales. Nakita niyo naman doon kanina sa video. Huwag na tayo maglokohan pa. Ang responsable umano sa nasabing repair ang RA Pahati Construction. Isa ito sa mga ipinasabpina na rin ng Senate Blue Ribbon Committee para pagpaliwanagin tungkol sa bilyones nitong flood control projects. Sabi ni Nooy Blue Ribbon Chair Rodante Marculeta, isa ang kumpanyang ito sa dapat busisiin kaugnay ng ghost projects. Mula 2022 hanggang 2025, nasa higit kumulang 1.4 billion ang DPWH flood control projects na nakuha nito. Una na ring nadawit si Davao de Oro 2nd District Representative Jong Ceniza sa nasabing kumpanya. Naging authorized managing officer kasi siya nito. At ayon sa ilang report, incorporator sila doon ng kanyang asawang si Jella Pahati at nanalo ito ng milyones na contracts sa iba't ibang probinsya. Kabilang ang sa Davao Region mismo, kaya't lumitaw ang mga issue tungkol sa tila posibleng conflict of interest. Pero ani Ceniza noon, old issues na raw ang mga ito na pinaratang sa kanya sa huling election season. Ipinanawagan naman ni Tulfo na dapat may independent experts na kayang mag-inspect sa mga proyekto ng NIA para mapigilan na ang substandard o maanumalyang irrigation projects ng ahensya. Para sa Agenda, Hannah T., Billionaire News Channel. K-pop powerhouse and Hyben magdodonate para sa flood relief efforts ng Pilipinas. Susunod yan sa Agenda.
Traffic check ulit tayo sa Commonwealth, Tandang Sora. Moderate ang daloy ng mga sasakyan. Papuntang Fairview, light to moderate naman ang kabilang lane. Bago sumama sa anti-corruption rally sa November 30, ikinasa ng Gabriela Women's Party ang isang kalampagan protest sa Quezon City. Ang kanilang panawagan, panagutin ang mga nagnanakaw sa bayan. Narito ang agenda report ni Charmaine Abong ng Abante. Umalingaw sa Litex Market, Quezon City ang tunog ng mga kaldero at takip. Simbolo ng panawagan para sa pananagutan sa umano'y nawawalang bilyong-bilyong pondo ng bayan. Ngayong umaga, nagsagawa ng tinaguriang kalampagan protest ang Gabriela Women's Party kasama ang iba pang grupo ng kababaihan. Ginamit nila ang mga gamit kusina bilang paraan ng paghingi ng transparency at hustisya sa harap ng mga aligasyon ng korupsyon na ayon sa kanila ay nakakaapekto sa mga serbisyong pampubliko at kabuhayan ng pinakamahihirap. Lahat ng korap dapat may pananagutan mula sa tuktok, mula sa Malacanang. Dapat walang exempted sa pananagutan. Nananawagan tayo ng hustisya sa lahat ng biktima ng sunod-sunod na kalamidad at ng korupsyon dahil imbes na nailalagay sa mga proyekto upang gawing ligtas ang ating mga pamayanan mula sa baha, mula sa kalamidad, maski yan nanakaw pa, papayag ba kayo doon? Kasabay nito, muli ring umapila ang grupo para sa isang independent probe hinggil sa umano'y pagkakasangkot ng Pangulong Bongbong Marcos sa anilay malawakang katiwalian. Hinikayat din ng Gabriela ang publiko na makiisa sa kanilang panawagan kontra korupsyon sa November 30 sa Luneta Park. Para sa agenda, Charmaine Abong, Abante. A win for the Filipino people. Yan ang reaksyon ng mga senador matapos mahatulang guilty beyond reasonable doubt si Alice Go. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Hindi maikubli ni Senador Risa Hontiveros ang pagdiriwang matapos makarating sa kanya ang desisyon laban kay Alice Guo at iba pang akusado. Ayon sa mambabatas na siyang nanguna sa investigasyon noong 19th Congress, tagumpay laban sa korupsyon, human trafficking at cybercrime at iba pang transnational crime ang hatol kay Guo. Ipinagmamalaki rin ni Hontiveros ang kinahinatnan ng kanyang pangunguna sa Senate inquiry na collective effort ng mga biktima, testigo, whistleblower at ng prosekusyon para mapanagot ang mga dapat managot. Pero hindi anya magtatapos lang sa conviction ni Guo ang pagsusulong ng accountability sa mga nasa gobyerno. We will continue to investigate the full extent of Chinese intelligence operations in our country and to all others who enabled Alice Guo's criminal empire. The Philippines is not a playground for exploitation, infiltration, and espionage. Accountability is coming. Justice always finds a way. Big win sa mga Pinoy naman kung isalarawan ni Senator Win Gatchalian ang pagbaba ng hatol ng korte sa kasong qualified trafficking laban kay dating Bamban Mayor Alice Guo. Wake-up call anya ito sa lahat na gustong samantalahin ang mga batas sa bansa para sa mga online scam. At ang desisyon ng korte ay magpapatibay sa mga batas sa bansa para habulin pa ang mga natitirang pogo at iba pang uri ng online scam. Maganda ito dahil makikita ng ibang bansa na seryoso tayo pagdating sa human trafficking. Ang human trafficking kasi globally, buong mundo, problema yan, hindi lang dito sa Pilipinas. At talagang linalabanan ng maraming bansa ang human trafficking. So in our case, nakita nila na seryoso tayo, no? At hindi natin pinapatawad yung mga taong lumalabag sa human trafficking. Naniniwala naman si Senador Bam Aquino na ang mabilis na hustisya ay babala sa mga sindikato, na kanya namang inaasahang maging simbilis nito ang pag-usad ng mga isinasangkot ngayon sa flood control scandal. Sana lang kung gaano kabilis ito, ganun din kabilis ma-resolve yung mga issues natin pagdating sa flood control. Yan ang hinahanap ng tao. Nung tinutukan ng taong bayan at ng iba't ibang opisyales yung issue ng Pogo, nakita natin mabilis yung hustisya. Ngayon na nakatutok tayo sa flood control at sa mga anomalya sa gobyerno, dapat ganun din kabilis yung paghuli sa mga sangkot dito sa korupsyon sa ating bansa.
Sa isang panayam, sinabi ni Senator Erwin Tulfo na maaring maglabas sa susunod na linggo ng initial report ang Blue Ribbon Committee sa investigasyon sa flood control scandal na kanilang isusumite sa Independent Commission for Infrastructure. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante! Muntik nang makaranas ng blackout ang Visayas region ngayong araw. Alamin kung bakit sa agenda report ni Paulo Barcelon. Nagtaas ng yellow alert ang National Grid Corporation of the Philippines sa Visayas Power Grid ngayong araw. Senyales na manipis ang reserba at hindi sapat ang operating margin para tumugon sa mga posibleng aberya sa grid. Ito ay matapos sumadsad kaninang umaga sa 2,500 megawatts ang available capacity ng Visayas, kapos para sa tinatayang 2,301 megawatts na peak demand. Agad din naman itong inalis pasado alauna ng hapon. Ayon sa NGCP, ilang power plants ang sanhi ng pagkaputol ng power reserve sa rehiyon. 9 na planta ang nag-forced outage mula Abril hanggang Nobyembre. 4 naman mula noong 2024 at 2 pang planta ang hindi pa nakakabalik sa operasyon mula pa noong 2023. Bukod pa rito, 18 planta ang tumatakbo sa derated capacities o hindi naka-full output na nagdulot ng mahigit 660 megawatts na hindi magamit ng grid sa Visayas. Tinukoy din ng NGCP ang hindi pagiging available ng Unit 2 ng Therma Visayas Incorporated o TVI plant na may 169 megawatts capacity na isa sa mga nagpalala sa sitwasyon. Sa kabila ng alert status sa Visayas, nananatiling normal ang kondisyon ng Luzon at Mindanao grids. Para sa agenda, Paulo Barcelon, Billionaire News Channel. The newest Pacquiao has arrived. Jim Well and his non-showbiz partner have welcomed their first child, na baby girl. At proud lola si Jinky Pacquiao, who shared photos from her visit to hospital in Los Angeles, California. She simply wrote the caption, "Lord, thank you." Si Jim Well ang eldest son ni Jinky and boxing legend at former Senator Manny Pacquiao. Engine, we stand the right group. Magbibigay ng 100 million Korean won ang K-pop powerhouse na ENHYPEN to support flood relief efforts here in the Philippines. The donation, which is around 4 million pesos, will be coursed through the Hope Bridge Korea Disaster Relief Association in partnership with the Philippine Disaster Resilience Foundation. Ayon kasi sa ENHYPEN, the Philippines has long been close to their hearts, and they wanted to offer support even in a small way. Nag-perform ang group sa Philippine Sports Stadium back in March as part of their Walk the Line World Tour. Well wishes pour in for Miss Universe Jamaica after her shocking fall from the stage. The incident took place last night during the evening gown event sa prelims. Sa kumakalat na social media videos, kita ang pagbagsak ni Gabrielle Henry after she apparently missed a step. She was later carried away on a stretcher and rushed to the hospital. Ayon sa Miss Universe Jamaica organization, Gabrielle is not suffering from any life-threatening injuries. But medical professionals continue to conduct tests to ensure her full recovery. Sa November 21, gaganapin ang coronation night in Bangkok, Thailand. Now, Posh Spice proves that she still got it. Victoria Beckham posted this video of her singing the 1998 Spice Girls hit, Viva Forever. And on guitar, and kaduet pa niya ang kanyang anak na si Cruz Beckham. Hindi rin nagpahuli ang asawa ni Victoria na si David Beckham, who was doing ad-libs behind the cam. Victoria later took out on her phone to capture the moment. The Spice Girls was a massive hit in the 90s and is considered one of the biggest girl groups in the world.
They disbanded in 2001. Tennis great Rafael Nadal hits the court with Alex Ayala. Susunod yan sa agenda. Isa pang traffic check ngayong Thursday rush hour. Sa EDSA Mega Mall, bumper to bumper ang mga sasakyan sa north and southbound lane. Sa kabila ng mga lumalakas na panawagan, hindi pa rin daw uuwi sa bansa sa ngayon si resigned Congressman Zaldico. Sa On Point ng Billionario News Channel, inamin ang kanyang abogadong si Attorney Rui Rondain na walang legal na salaysay ang expose ni Ko kung hindi siya sasailalim sa oath. Pero meron naman daw ibang paraan para mangyari ito. There's a deposition, letters rogatory, perpetuation of testimony, technical things. That Paano ho yun? Can you explain that to us? Deposition abroad. Okay. Pero pag may depositions abroad, we'll find out where he is. Sure, because it'll be indicated there in the oath. But he doesn't want us to know where he is. So how do you do the deposition? Hanggang ngayon kasi, hindi pa rin daw nawawala ang pangamba ni Rondain sa kaligtasan ng kanyang kliyente. I heard the ombudsman saying that we will escort him from the tube and then bring him to an armored van with body cams the whole time. And then what? Where are they going to bring him? To general population detention? He's going to get shot after the first 30 minutes. What is the scenario you're looking at that's a possibility for him to come home? House arrest or bail. Abangan ang aming buong panayam kay Attorney Rui Rondain sa On Point mamayang 7:30 ng gabi. Pirmado na ni U.S. President Donald Trump ang panukalang ilabas na ang controversial Epstein files. Laman ng mga dokumento ang umano'y koneksyon ng late sex offender na si Jeffrey Epstein sa mga Wall Street power broker, world leaders at influential political figures kasama si Trump mismo. Nauna nang sinabi ni Trump na wala siyang kinalaman sa criminal activities ni Epstein. Ayon sa U.S. Justice Department, ilalabas nito ang Epstein files sa loob ng 30 araw. We will continue to follow the law with maximum transparency while protecting victims. When you say follow the law, Madam Attorney General, do you mean that you will provide all the files by 30 days? We will follow the law. The law passed both chambers last evening. It has not yet been signed, but we will continue to follow the law, again, while protecting victims, but also providing maximum transparency. Isang taon matapos ang retirement, balik tennis court si former world number 1 Rafael Nadal at ang kanyang training partner, our very own Alex Ayala. Pinost mismo ni Nadal ang ensayo nila ng Pinay tennis sensation. Anya, it was a great time to practice with Ayala at next time he will be stronger. Nagpasalamat naman ang women's world number 50. Mensahe rin niya kay Nadal, back like you never left. Nag-graduate si Ayala sa Rafa Nadal Academy sa Spain noong 2023. Mapapabilang na sa International Tennis Hall of Fame
ang rival ni Rafael Nadal na si Roger Federer. Gaganapin ang induction ceremony sa Newport, Rhode Island sa August 2026. Si Federer ang kauna-unahang male tennis player na nanalo ng 20 Grand Slams. Siya rin ang number 1 for a record 237 weeks noong 2004 hanggang 2008. Nakasungkit siya ng 103 career titles bago mag-retire noong 2022. Ayon kay Federer, malaking honor ang nakasama sa Hall of Fame. Today, the street where we are right now is called Roger Federer Street, and it was also a message and a way to show the kids, if I can do it, you can do it. Because I had no idea at 13, 14, 15, 16 years old that I was going to make it into the Hall of Fame or that I would win Wimbledon or become world number 1. I knew none of those things, and the uncertainty was real, and I think I was able to share that with them, have them take part in something super meaningful to me. Net worth ni na PBBM at VP Sara lumobo sa loob lamang ng 3 taon. Susunod yan sa agenda. Traffic check ulit tayo sa EDSA White Plains. Moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Nagtipon-tipon ang ilang ambasador sa Makati City para sa isang conference na layong palakasin ang cyber resilience sa Indo-Pacific region. Kasunod yan ng bilyon-bilyong halaga ng pagkalugi dahil sa cyber attacks. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor. $7 billion ang nawala dahil sa cyber fraud noong 2023 sa East at Southeast Asia lamang, ayon sa report ng United Nations. Naging hotspot na raw ng cyber warfare ang Indo-Pacific at ang Pilipinas bilang nasa sentro ng rehiyon ay mas nalalantad dito. Noong 2024, pangatlo ang Pilipinas sa ASEAN na may maraming cyber attacks. 2 million sa device attacks na tinarget ang mga negosyo. May 3 malalaking security breaches na naitala at ngayong taon may higit 230 data breaches sa high-level government agencies. Kaya naman tinutukan sa Strat-Based Pilipinas Conference 2025 ang pagpapatibay ng cyber resilience sa Indo-Pacific. Palitan ng kaalaman, approaches, responses at practical actions laban sa cyber attacks. Dumalo at naging panelist ang mga kinatawan ng mga embahada. His Excellency Endo Kazuya, Ambassador of Japan to the Philippines, His Excellency Mark Ines Brown, Ambassador of Australia to the Philippines, His Excellency David Hartman, Ambassador of Canada, His Excellency Andreas Michael Faramosque, Ambassador of the Federal Republic of Germany to the Philippines, at Her Excellency Mary Kay Carlson, U.S. Ambassador to the Philippines. Nakibahagi rin ang ilang international cyber experts. In the Philippines, we have funding that we've provided through our anti-crime, counterterrorism capacity building programs. Sa ikalawang bahagi ng diskusyon, pinag-usapan ang mga legal, political at technical frameworks at mga hakbang para mapatibay ang cybersecurity sa Pilipinas. May AFP Cyber Command Defense din na nakatutok sa mga banta ng cyber attacks. The ability to anticipate, withstand, respond to, and recover from cyber attacks has become a cornerstone of national defense. Ayon naman kay DICT Secretary Henry Aguda, nasasalag kahit papano ng ahensya ang mga cyber threat.
So the Threat Monitoring Center, to give you an idea, you have PNP, NBI, DOJ there. So sa amin, kung paano nila interpret yung information, they act accordingly. Hindi naman tinukoy ng kalihim kung saan nagmumula ang cyber threats. Sa internet kasi mahirap mag-identify ng country. Pwede mo sabihin na, nanggagaling sa country X. Pero actually, pinare-route lang sa country X, galing sa country A. So it's hard to name because they usually route it. So sa amin, couldn't care less anong galing yan, basta we won't let it come in. Ipinaliwanag din ni Aguda na umuunlad na ang digital economy ng Pilipinas na may 12.5% growth. Kaya importante raw ang cybersecurity. Bakit natin minimeasure yung share of digital economy? Kung yung ekonomiya mo lumalaki, pero yung share ng digital hindi naman lumalaki, ay hindi ka pumupunta sa digital world, di ba? So kung yung economy lumalaki, tapos yung digital portion lumalaki rin, mas nagiging future-proof ka. Ayon pa kay Secretary Aguda, walang banta ng destabilization gamit ang cyberspace. Ito'y sa gitna ng sunod-sunod na malalaking kilos protesta laban sa pamahalaan at sari-saring naratibo sa social media. Nothing unusual pa rin daw in the context of the current situation. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Illegal na ang operasyon ng mga pogo dito sa Pilipinas pero sa ibang bansa naman nabibiktima ang mga Pilipino. Ano ang aksyon ng gobyerno dito? Alamin sa Agenda Report ni Elijah Bonzo. Simula 2022, naibalik ng pamahalaan sa bansa ang halos 2,000 Pilipinong biktima ng human trafficking mula sa Myanmar, Cambodia at sa iba pang kalapit na bansa. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Kakdak, karamihan sa mga ito ay nalinlang sa online job scams at nauwi sa pagkaka-exploit sa scam hubs. Sa ika-11 Manila International Dialogue ng Interagency Council Against Trafficking ng Pilipinas, isa raw sa mga ilalabas na draft bills ng bansa ay ang amendment sa Republic Act No. 11930 o ang Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children and Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act. Lalo na sa OSAIC, very transnational yung krimen na yun, no? Dahil nga nakita natin sa mga pangkaraniwan na OSAIC natin dito, may dayuhan na pedophile na humihiling, na bumibili ng mga sisaim, no? Yung mga child pornography sa mga Pilipino dito, no? Posibleng mapatatag ng amendment na ito ang pakikipagtulungan ng Pilipinas sa foreign law enforcement. Magkakaroon daw ng bagong intel or leads para sa mga individual na sangkot sa pang-e-exploit at sa paggawa ng child sexual abuse or exploitation materials. Maganda dito na halimbawa may na-raid ang NBI or PNP ng isang tahanan na may nakita mga device doon. Pag in-examine yung mga device na yun, may makuha tayong mga data from that, pwede natin ibato sa foreign law enforcement at gagamitin nila yun para hulihin yung mga taga sa kanila na bumibili ng mga sisaim dito. Tapos sila naman, may mga panibago na naman silang makikita mga sisaim sa dako nila, pwede nila ibato sa atin kung mga Pilipino to. Bukod sa foreign law enforcers, tinitignan din daw ng IACAT ang pagpapalinaw ng gampanin at responsibilidad ng mga telecommunication companies sa issue ng human trafficking. Titignan daw nila ang kapangyarihan ng telcos na makapag-take down ng websites na naglalaman ng exploitative materials o nagiging lunggaan ng exploitation. Bubusisiin naman ng IACAT kung paano pwedeng magamit ang mga materyales na ito para makatulong sa mga investigasyon tungkol sa trafficking. Para sa Agenda, Elijah Bonzo, Billionaire News Channel. Aktres na si Kay Abad na nakawan sa Las Vegas. Susunod yan sa Agenda.
patuloy na hinuhubog ang talento ng mga atletong Pinoy sa aquatic sports. Sa nalalapit na SEA Games ngayong Disyembre, bit-bit nila ang dedikasyon at matinding ensayo. Yan ang agenda report ni Sheila Salaysay. Ilang linggo na lamang bago ang 2025 SEA Games. Mas umaarangkada ang preparasyon ng Team Philippines, lalo na sa larangan ng aquatics, isa sa mga pinakaabangang laban sa kompetisyon. Sa patuloy na pagsulong ng sports development sa bansa, isa sa pinakamalaking advokasya ng Philippine Aquatics ayon kay Secretary General Eric Buhain, ang pagpapalakas ng grassroots program, isang mahalagang hakbang para maiangat ang antas ng swimming sa Pilipinas. Dito tutukuyin, huhubugin at ihahanda ang mga batang may potensyal na maging susunod na elite swimmers sa regional at international stage. Habang lumalawak ang suporta sa grassroots development, mas dumadami rin ang mga oportunidad para sa mga kabataang atleta. Mula sa mga lokal na pamahalaan, sports clubs, hanggang sa mga universidad, mas nagiging accessible ang training, tamang coaching at scholarship programs. Ibinahagi ni Buhain ang plano sa grassroots program at sa pagbuo ng future national athletes. Beginning this January, we will have a program with Governor Bong Lacson in Negros Occidental Province, composing of 31 municipalities. Sa 31, there is 12 component cities, plus yung highly urbanized na Bacolod City. So 32 sila. So yung mga municipalities na ito will be part of this talent ID. So sabi ko nga kay Gob, mag-uumpisa tayo Gob sa Governor Bong sa talent identification. From that point, PEI will be providing the technical know-how. We will select the best of potential, and we will support with your help para ma-uplift natin, ma-upgrade natin yung kaalaman ng mga swimmers. Ang magiging source ng ating talent are DepEd, Department of Education. So yung mga giving them opportunities, we will teach them how to swim if necessary. If they know how to swim, we will stroke correction and then provide programs. Formal nang inanunsyo ang lineup sa 5 disiplina ng aquatics: swimming, water polo, open water swimming, diving at artistic swimming. Nasasabak mula December 10 hanggang 20 sa SEA Games. Dumaan ang kabuuang contingent sa mahigpit at transparent na national tryouts. Kasama sa roster ang 2 divers, 4 open water swimmers, 11 pool swimmers at 28 water polo athletes. Ayon sa Philippine Aquatics, ang national tryouts ngayong taon ay mas masusi, performance-based at standardized upang masiguro na ang pinakamahuhusay na atleta ang pipiliin para sa national team. Natin yung standard. Pag tinaas mo yung standard ng qualifying sa age group level, itong mga primary, secondary level, damay yan lahat. So, everybody wants to be a member of the national team since medyo naging prestigious talaga maging isang member ng national team. Talagang buong Pilipinas ngayon, ika nga nagising. Di ba? So, sa mga nakalipas na 2 taon, ang naging resulta niyan is yung pinaka-basic, pinaka-starting level na batang Pinoy na talaga matatawag natin pure form of grassroots, di ba? Mass-based sports. Pati sila ngayon nahata. Leading the team are Shandy Chua, gold medalist sa 200-meter backstroke noong 2023 SEA Games, at Kayla Sanchez, Filipino-Canadian Olympian na lumahok sa 2020 Tokyo Olympics. Noong nakaraang SEA Games, nagtapos ang Pilipinas sa 3ong pwesto sa aquatics mula sa 2 gintong medalyang nasungkit. Mas mataas ang ambisyon ngayong taon. 4 na gold medals ang target. Matindi ang paghahanda ng bawat disiplina. Ang men's water polo team ay nasa training camp sa Serbia. Ang women's water polo team ay tutungo papuntang China. Gayon din ang diving team. At ang open water swimmers ay tuloy-tuloy ang ensayo sa Ilocos Sur. Sa likod ng bawat training camp at tryout ay mga kwentong puno ng sakripisyo at dedikasyon. Habang papalapit ang SEA Games, iisa lang ang layunin ng ating mga atleta. Itayo ang bandila ng Pilipinas sa podium at patunayang mula grassroots hanggang elite level, patuloy na umaangat ang Philippine Aquatics. Para sa agenda, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel.
Nagsal and reveal na rin sina PBBM at VP Sara sa gitna ng panawagang transparency. Kapwa lumobo ang kanilang net worth 3 taon matapos maupo sa pwesto. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo. Sa loob lamang ng 3 taon mula nang sila ay maupo, parehong lumobo ang net worth ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Base ito sa nakuhang kopya ng BNC mula sa Office of the Ombudsman ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng top 2 officials ng bansa. Sa 29-page 2024 SALN ni PBBM, nagdeklara ito ng net worth na higit 389 million pesos. Higit na mas mataas ito ng 60 million pesos sa kanyang 2022 SALN declaration na nasa 329 million pesos. Kabilang sa mga idineklara ni PBBM sa kanyang pinakahuling SALN ang eka-ektaryang mga lupain sa Lawag City, Benguet, Ilocos Norte, Parañaque, San Juan at Laguna, mga residential house sa La Union, Lawag City, Benguet at San Juan at isang cultural house sa Batac, Ilocos Norte. Nagkakahalaga ang lahat ng real properties ng Pangulo ng higit 142 million pesos. Higit 247 million pesos naman ang kabuuang halaga ng personal properties ni PBBM, kung saan nakadeklara ang cash, investments, alahas, sasakyan at pagmamay-ari nitong paintings. Kapansin-pansin na marami sa paintings na ito, obra ng mga sikat na pintor tulad nilang nina Fernando Omersolo, Ben Cabrera at Jose Hoya. Nagmamay-ari rin ang Pangulo ng isang Jose Rizal artwork base sa kanyang SALN. Ang mga naturang painting, nagkakahalagang 12.793 million pesos. Wala namang idineklarang utang ang mag-asawang PBBM at First Lady Lisa Araneta Marcos. Pero bukod pa sa 389.3 million peso net worth ni PBBM, makikita rin sa kanyang SALN ang isang appraisal report mula sa Cuervo Appraisers Incorporated. Ayon sa Cuervo na isang private appraiser, nasa 1.375 billion pesos ang net worth ng Pangulo. Sa Annex U ng SALN, pinaliwanag na ang 389.35 million peso net worth ni PBBM ay base sa Civil Service Commission rules, habang ang 1.375 billion pesos ay base sa pagtataya ng Cuervo. Sa 2024 SALN naman ni VP Sara, makikita na nasa 88.512 million pesos ang kanyang net worth. Mas mataas ito ng higit 16 million pesos mula sa 2022 net worth nitong nasa 71.658 million pesos na inihain ng bise 6 na buwan matapos siyang maupo sa pwesto. Kabilang sa mga idineklara nito ang real properties sa Davao City at Samal Island. Nakalista rin ang isang condo unit at isang bahay sa Parañaque na nasa ilalim ng asawang si Manasseh Carpio na isang abogado. Idineklara rin ng bise ang real properties ng kanyang mga anak na 2 residential lot. 66.808 million pesos ang kabuuang halaga ng real properties ni VP Sara. Kabilang naman sa kanyang idineklarang personal properties ang mga sasakyan at iba pang item, pero hindi ito nakaspecify sa kanyang SALN. Nagkakahalaga ang kanyang personal properties ng 31.653 million pesos. Sa usapin naman ng liabilities ng bise, tumaas ito sa halos 10 million pesos kung ikukumpara sa higit 3 million pesos noong 2022. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. Tuloy-tuloy na ang takeover ng Prada Group sa Versace. Sa interview with Bloomberg, in-announce ni Prada heir Lorenzo Bertelli that he will become Versace's new executive chairman. Bertelli is the son of Miucci Prada. April nang i-reveal ng luxury brand that it was buying its Italian rival from Capri Holdings for 1.25 billion euros or 85 billion pesos. Bertelli describes the buyout as a strategic choice. Unlike Versace, the Prada Group is in robust health, fueled by strong sales of its younger Miu Miu line. The Prince and Princess of Wales graced the red carpet ng annual Royal Variety Performance sa London. The show, held at the Royal Albert Hall, features performances across theater, comedy, and music. This year, celebrate din ang 40th anniversary ng Les Miserables at may exclusive preview ng Paddington the Musical. Prince William and Princess Kate last attended the event in 2023. Nitong Tuesday, Kate also addressed a business summit, her first public speech in 2 years.
Now, what was supposed to be a fun family vacation took an unfortunate turn para sa actress na si Kay Abad. On Facebook, Kay shared that her bag was stolen inside a car sa Las Vegas. Naroon daw ang lahat ng kanyang IDs and 2 passports. It happened when her family just had lunch for 1 hour. Now, despite the mishap, positive thinking pa rin daw si Kay. Anya, everything can be replaced, and what's important is that her family is safe. And that's it from my end. I'm Monique Tuzon. Back to you, Karina, Pinky, and Willard. Happy Friday! Happy Friday! No, it's not. Just checking. Oo, kung just gising pa checking. kayo. Oo nga. Oo, bukas pa Friday yon, news na bukas kasi. pa yon. Oo nga. Okay, so naglabas na si PBBM ng kanyang SALN at si VP Sara din. VP Oo. Sara. Okay naman yun, hindi ba? I mean, kung lumobo, bakit nga ba lumobo? Bakit nga ba Dahil lumobo? daw sa appraisal ng isang appraisal Yeah, firm, because no? in three years, all of those properties and paintings can increase in value. Yeah. Oo, pwede naman yun. Tama, So why especially not? paintings. Oo. Sa SALN talagang you have to be very, even jewelry of your spouse, kailangan nililista, right? So, parang para makaiwas na lang, ay sabihin mo na lang Ilagay lahat. mo na lahat. Oo. Pero interesado ako sa interview mo. Kay Attorney Rui. Kay Attorney Rui Rondain. Okay. So, manood In a po kayo nutshell. mamaya. In a nutshell, sabi niya, hindi pa rin uuwi si Zaldico dahil nga sa threat sa kanyang buhay. Sabi ko, what will make him come home? Kung bigyan daw siya ng bail or house arrest, pagka sinampahan na ng kaso. Wala pa rin, may kaso na, rather, sa Sandigan Bayan, pero hihintayin pa natin ano ang magiging tugon ng Sandigan Bayan because ni-raffle na sa kanila. Yung denial ng ombudsman. At hindi pa rin niya alam talaga kung nasaan. Hindi daw niya talaga alam. Sabi niya, hindi niya alam kung By the Ang way, hirap maging abogado. By the way, buhay pa pala si Alice Go. Ha? Nandiyan pa pala si Alice Go. Guilty beyond reasonable daw. Nakalimutan na kasi ng lahat eh. Oo nga. Nandiyan pa pala daw. Oo, nagdidiwang nga daw sila. Uy, ano pala, reclusion perpetua pala yan. Wow. Human trafficking eh. No, human trafficking. Oo, ang malas din yan, no? Kasi parang syempre ngayon, kailangan patunayan ng gobyerno na meron tayong hustisya. Talaga. At nasampulan talaga siya. Ayun. And it's 35 days to go before Christmas. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. Ako naman si Willard Cheng. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may anggulo at ang balita may agenda.